400 watts, try natin kung kaya niya. Kung mag-overload at mamatay, ibig sabihin maganda yung kanyang fault protection. Kung nasunog, hindi maganda. Yun o. So may nagpadala sa atin guys ng bagong power station. Ito guys from Yubao. Sa pag tinawag kasi na power station, meron siyang AC output, meron siyang battery, DC output, pang charge ng cellphone, kumpleto siya, kaya siya tinawag na power station. So ang AC output niya ay 300 watts, tapos naka pure sine wave siya. Tapos ang battery niya ay 72,000 mAh. At naka lithium iron phosphate, so mas matagal yung lifespan niya kaysa sa ordinary lithium iron lang. Meron siyang flashlight, meron siyang output para sa mga cellphone natin na direct na i-charge natin na hindi gumagamit ng AC. Then kung hindi naman siya supported, meron siyang AC output. Meron siyang flashlight. So buksan natin. Siya nga pala guys ang price nito para hindi na kayo magtanong-tanong mamaya. Ang price nito sa Lazada at Shopee ay 8,989 pesos. Okay, available sa Lazada at Shopee. Nasa description, tapos nasa top comment section. So tingnan natin yung laman sa loob ng box ni Yubao. So ito yung kanyang user manual, portable power station, EN 300 watts LPD. Tapos yung kanyang charger, 110 or 160 to 240 volt AC, maximum niya ay 1.2 ampere, 50 to 60 Hz. So pwede siya kahit ano dyan, 20 volt yung output niya, 3,000 mAh. Tapos dito meron siyang kasamang, sa bagay wala siyang cable dito sa kanyang input, nandito. So ito yung kanyang AC cable. So isasaksak natin dito. Ayan o. Okay, tapos kung wala tayong hindi available yung ganitong klaseng saksakan, meron siyang adapter. Yun o, masikip, maganda. Tapos ito mismo, yun lang guys yung kasama accessories. Ito na mismo yung power station. So wala na, yun lang guys. Tanggalin natin to. Yun o, yung power station ni Yubao. So yung ginamit nilang enclosure dito guys, or chassis, likuran, side, harapan ay made of plastic. Tapos steady yung kanyang handle. Okay? Dito yung kanyang fan. Tapos palabas dito guys yung init. Papasok dito sa harapan. Eto, tapos lalabas dito. Eto guys na power station, meron siyang 4-wave charging. So pwede siya sa grid. Dito, tapos pwede siya sa solar, pwede rin siya sa cigarette lighter outlet. So ito, supported siya ng 12 volt at 24 volt. Tapos dito sa kanyang type C, input at output power delivery. Subukan natin mamaya. So subukan muna natin sa grid. Saksak natin dito. Then saksak natin sa kuryente. Tapos saksak natin dito. Yun. Okay, so pwede siya sa 12 volt, mas matagal nga lang kung 12 volt. Mas mabilis kung 24 at yung kanyang AC charger. So sukatin natin kung ilang volt. Kung 20 volt talaga. 20 volt. So supported siya ng 24 at 12 volt. I-try naman natin i-charge dito sa kanyang power delivery input at output gamit ang type C. So pwede natin gamitin dito na charger yung ganito guys, yung supported ng power delivery. So yung ganito hindi pwede. Okay, eto kasi 20 volt yung kanyang output na maximum. Eto 5 volt lang. Try natin. Yun o, nag-charge na siya. So another function niya guys, meron siyang emergency flashlight dito. Tapos nandito yung kanyang button. Long press natin. Yun yung kanyang power on. Tapos kung power off, long press. Change mode, short press, high, tapos yung kanyang flash. Steady ulit sa kanyang low and high. Tapos yung flash. Long press, off. Tapos dito sa baba yung kanyang long press natin. Para sa kanyang DC dito. Okay, check natin kung ilang volt. Tester natin, nasan na. I-check natin kung ilang volt yung lumalabas sa kanyang DC output.
Ah! Yun lang. So kung na-disgrasya natin siyang na-short, magpa-flash siya tapos mamamatay. So subukan natin ulit kung mabubuhay siya. Ayun. Ibig sabihin, protected siya ng short circuit. Yun ang maganda dito. So, i-check natin ulit. Ingat-ingat na lang. Mas maganda may pantusok tayo. Mas maganda safety tayo, guys. Yan. Para safety, hindi siya masira. Okay, lumalabas sa kanya ay 13.21 or 13.2. Tapos kung papatayin natin, long press. Long press ulit kung i-on natin siya. Ayun, 13.2. So, nakaparallel lang yan. Lipat natin sa kabila. 13.2. Subukan naman natin sa kanyang USB output. Tingnan natin kung supported siya ng quick charge at power delivery. So, may pang-test ako dito guys na kakaiba ito. Tingnan natin kung tataas yung kanyang output. Try muna natin sa kanyang number 1 na USB Type A. Okay. Kung tataas yan, supported siya ng quick charge. Ayun. 12 volt. Ibig sabihin, supported siya ng quick charge. Number 1 na USB Type A. Okay. Try pa natin yung ibang cord. Then, ayun, nag-focus. Ayun, supported siya ng quick charge. Tapos, dito sa number 2, tingnan natin. Kung supported siya ng quick charge. Tingnan natin kung tataas. Tataas yan. Ayun, namatay. Ibig sabihin, supported siya ng quick charge. Tataas yan. Ayun, 12 volt. Ayun, legit. Ibig sabihin, supported siya ng quick charge. Tapos, sa kanyang Type-C, tingnan natin. Dapat tataas to ng hanggang 20 volt. Check natin. Ayun. Supported nga siya ng power delivery. Mainit na yung soldering. Ow! Ow! Mainit nga. Whew! Mainit nga. Don't try, don't try. Supported siya ng 2 quick charge tapos isang power delivery. So maganda yon. Tapos kung papatayin natin, long press. Long press dito kung i-on. Off, long press. Long press kung i-on, tapos long press kung i-off. Tapos dito sa kanyang AC na 300 watts, pure sine wave, meron siyang switch dito. Okay, so i-try natin kung maganda yung kanyang waveform. Sa AC tayo. Tingnan natin kung ilang volt yung lumalabas. 225 volt AC. Yung kanyang frequency 50 Hz. So malaking problema ba yung 50 Hz sa mga 60 Hz na appliances? Hindi guys, kasi nga yung charger niya ay pwede sa 50 at 60 Hz. Mostly naman ng mga appliances natin ay pwede sa 50 at 60. Walang problema. So, i-check naman natin guys yung kanyang waveform. Kung pure sine wave siya talaga. Check natin. Ayun, ang ganda, ang linis guys, oh. Mas malinis pa kay Pau MR. Ayos. So, i-check natin sa load. Kung maganda ba, kung malakas. So, ang kanyang output ay 300 watts. Malamang yung kanyang peak surge ay nasa 600. I-check natin siya sa laptop kung kaya niya yung laptop na ito. So, maliit lang naman yung laptop ko. Try natin. Ayun. Ayun, nag-charge sa laptop natin. So, maliit lang naman siya. Mababa yung wattage. Hanap pa tayo ng iba. Wala akong mas mababa pa sa 300 watts. Subukan na lang natin sa 400 watts na blower. 400 watts. Try natin kung kaya niya. Kung mag-overload at mamatay, ibig sabihin, maganda yung kanyang fault protection. Kung nasunog, hindi maganda. Ayos, oh. Yakang-yakan niya yung 400 watts, guys, oh. 400 watts na blower.
50 to 60 Hz. So, i-try natin sa grinder kung kaya niya. Ayan, oh. Medyo hirap siya sa una, pero kahit pa paano, napapandar naman niya. Ayan, oh. $720 watts na makita. Subukan natin mag-charge gamit ang ganitong klaseng charger, yung malaki. Supported siya ng power delivery, ang output niya ay 20 volt. Sa AC muna. Mamaya pagsasabay-sabayin natin kung kaya niya. Okay, nag-charge siya. Tapos, saksak natin sa kanyang Type-C. Supported siya ng power delivery itong cellphone, so pwedeng-pwede hanggang 20 volt. Mag-charge pa tayo na gamit yung kanyang Type A. Sabay-sabay natin. Try natin kung kaya niya or hindi. Ayun. Boom! Nag-charge. Isa pa. Kailangan pa natin ng isa na participant. Yun. Naka-charge na siya. Kumakain na. Tapos subukan natin na saksakan pa ng 400 watts kung kayang-kaya. Overload na siya, manoy. Ayun, oh. Lupit. Nagcha-charge pa rin, oh. Yung flashlight, try natin kung kikisap-kisap. Ayos, malakas. So para sa mga interested, nasa description box yung kanyang link. Available sa Lazada at Shopee, nasa top comment section. Ang price po nito nasa 8,989 pesos. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Next time ulit, paalam muna. Bye-bye! Woo! Nakakapagod din pala. Magkabandog!